Hindi po sila bumibili ng motorsiklo para makaiwas ng traffic. Bumibili po sila ng motorsiklo kasi mahirap po mag-commute at yun lang yung kaya nila ma-afford. Hindi po lahat kaya mag-afford ng kotse. At nakakalimutan din po natin na ang daan ay para sa lahat. Hindi lang po para sa kotse. Para din po sa motor at napakarami po ng motor. And we need to educate not just the motorcycle owners, but also the other four-wheel vehicles. Because only with this type of education and respect for one another that we're able to really have a safe, road for everybody. So magandang araw, magandang gabi, hapon. Ano bang oras yung pinanood tong video natin ano? So ipanibago na naman tayong video yung pag-uusapan. Of course, yours truly, Kuya Dens. Ayan. So nakikita niyo naman yung nasa screen natin. Ba't nga ba Bajaj RE ang service ko? Excuse me. Natake ko ng acid reflux. Ano? Okay, so nakita niyo naman yung video kanina galing kay Mr. Angkas. Ano? So pinapaliwanag nila yung reason bakit yung mga ibang tao bumibili ng motor. So nilatag niya yung reason nila, etc. etc. Sa personally, nagustuhan ko yung sinabi ni Mr. Angkas sa first part, na yung reason kung bakit bumibili ng motor yung ibang mga Pilipino, no? So, ngayon, habang napanood ko siya or pinanonood ko siya na nakaraan, sabi ko, pwede rin siyang itanong sa mga gumagamit ng three-wheel vehicles. Katulad ko, gumagamit ako ng three-wheel vehicles para gawing service, personal service, Hindi ko siya ginagamit pambiyahe. No? Gamit ko siya personal service, of course, sa business na ini-establish ko rin ngayon. So, sabi ko, pwedeng itanong siya, bakit nga ba Bajaj RE ang service ko? Alam niyo, naaalala ko to minsan na isang pagkakataon. Nagpaayos ako sa Bajaj Motor Central di sa Binyan at nalaman nila kung ano yung trabaho ko, no. Sabi nung mekaniko, bakit sir ito yung service mo, no? Sa position mo naman siguro isip niya makakabili ako ng kotse. Wala, sinubukan ko namang magkotse, no. Pero alam niyo naman siguro kung naikwento ko na sa ibang video kung bakit nawala sa akin yung kotse na yun, kailangan ko siyang ibenta. So ngayon, pupunta tayo dun sa usapang bakit nga ba Bajaj RE ang service ko. Para naman sa mga hindi Bajaj ang ginagamit, Piaggio Ape or TBS King. O three-wheelers, yan, gawin na natin. So bakit nga ba? At para sa mga katulad natin, ay okay na tayo maging service tong mga three-wheelers. So dun sa video ni Mr. Angkas, sabi niya, hindi naman kasi lahat ng Pilipino hindi naman ang reason kung bakit bumibili sila ng motor ay para umiwas sa traffic. Although yung iba, yun yung reason talaga. Pero agree ako doon na kasi hindi naman talaga yun yung main reason kung bakit yun yung binibili nila. Kasi nga, yun lang yung kaya nilang bilhin. Hindi lahat nakakabili ng kotse, no? So, yun lang kasi yung afford namin. Although kung titingnan mo siya in a cash basis, sa cash, no? 200k, makakabili ka na ng magandang second hand na kotse. Pero sa cash basis yun. Wala naman kaming cash. Kami mga pobre, pinipili namin yung hulugan. So magkano lang ng mga hulugan yan? Sa akin, 6,600. Magkano lang yung down payment. So sa ganung halaga, meron ka ng isang service na pwedeng pampamilya. Magagamit mo rin sa negosyo. At the same time, di ka mababasa or maiinitan na katulad sa motor, no? And then, para ka na rin nakakotse. Yun yung, minsan, or madalas, yun yung feeling ko pag ginagamit ko itong si Bajaj para sa personal service ko. Personal service ko lang kasi siya ginagamit. And then, mas tipid ito kaysa sa kotse. Mantakin mo, for a week, siguro, nasa 500, magastos na ako nun sa pagpapagasolina. Pero, yun ay estimation ko lang doon sa pinapasok kong trabaho mula dito sa bahay. Malapit lang naman yun eh. So, kapag ka nang pupunta akong Taguig from Binyan, balikan, 200. Kasya na. Ayan. So, minsan sinasobrahan ko na lang 300 para sure box, no? Pero 200 kasya naman. Nagkakasya naman. So, mas tipid siya, technically, kaysa sa kotse, no? Mas maliit pa siya, actually. Yung paradahan niya, hindi kakain ng ganong kalaki katulad ng kotse. So, yun yung ilan sa mga reason namin, oh,
o natin na mga gumagamit ng badges are for service purpose, no? Yung iba naman kasi ginagamit nila pang hanap buhay. And then, so sabi nga, bakit nga ba? Kasi mahirap mag-commute, unang-una. Ayan. Ako nung nasa Maynila pa ako, talagang ang hirap mag-commute, no? Especially kapag umuulan ng malakas, yan. Hirap mag-commute. Lalo na kapag ang kondisyon sobrang init. Naranasan ko yung nagpunta ako ng Maynila para asikasuhin yung aking mga papeles sa pag-graduate ko sa master's degree. Sabi ko, kung may kotse ako nito, di ako mainitan ng ganun. Sobrang para kang natutunaw na ice cream, eh. And then, ayun nga, di namin kayang bumili ng kotse. Actually, di ba? Kumpara sa pagkakaroon ng 3-wheeler sa kotse, afford na siya, tipid pa siya sa gasolina, and then sa maintenance, hindi ganun kalaki ang gastos. Kasi kung bibili ka ng sasakyan, di lang naman yung presyo ng sasakyan na aalalahanin mo, tanda mo, yung one time na bagsak ng presyo, hindi, pati yung pag-maintain sa kanya. So, alalahanin mo rin yun. Kaya mo ba yung monthly maintenance o yung mga dapat gastusan? Ano? Sa halimbawa, katulad ko, sumasahod na lang around 20K. Yung maintenance ba ng kotse, kaya mo, ang tawag doon, itawid. Lalo na ako, may asawa na ako. Sa binata, pwede siguro, kahit paano, may gagapang. Pero kung pagka ganito, nag-establish ka ng pamilya, parang sa akin, hindi ganun kadali. Na sa ganung klase ng sahod, may tatawid mo yung pangangailangan mo sa kotse. So, bababa ka talaga dun sa isang bagay na pwede ng kotse. Na para ka lang nagme-maintain ng motor. Yun yung 3-wheeler. Okay? So, yun nga, sabi ko, sasakyan din naman ito. Ano, ang dinadahilan kasi ng iba kung bakit parang nadidiscriminate yung mga 3-wheelers, Bajaj RE, Piaggio, Ape, TBS King. Marami pa lumalabas ngayon. May mga locally made na nga na 3-wheelers ngayon. Safety daw. Ayan. Yung safety daw kasi, ang pinagbabasihan kasi nila dahil tingin nila sa mga ganitong klaseng sasakyan, tricycle. So yun yung basis nila na baka kailangan kasi daw yung safety, etc. etc. So sabi ko nga dito, kung safety ang pag-uusapan, base sa data, no, kung di ko na lang nailagay ata dito, mas marami pa rin disgrasya ang 4 wheels at 2 wheels. Na kung ito ang pagbabatayan, dapat sa kanila maghigpit. Technically speaking, by data, no, nangunguna pa rin yung kotse, no, yung mga 4 wheels pagdating sa bilang ng disgrasya sa kalsada. And sumusunod yung 2 wheels. Lalo na ngayon, no? Dahil matitigas ang ulo na naka 2 wheels. Kung yun ang pagbabasihan natin, yung safety, dapat sila yung unang hinihigpitan sa kalsada. Hindi yung mga 3 wheels. With the exception of tricycle. Kaya meron kasi ako nakausap dito sa sa internet. Ang kinakatwiran niya, dapat kasama na rin yung tricycle sa payagan sa mga highway. Kaya lang kasi sabi ko sa kanya, hindi lang naman kasi yung speed niya ang pinagbabatayan kung bakit hindi siya pinapayagan sa highway. Kasi mga naunang tricycle, di ba, sinasabi nila hanggang 40 kilometers per hour lang yung kayang itakbo. Ngayon kasi yung mga bagong tricycle, nakakatakbo na ng higit doon. Ang sinasabi ko, hindi lang yung bilis o yung bagal, pati yung pagkakagawa kasi sa kanila. Hindi naman kasi engineered, created yung tricycle na ginagamit ngayon. Sila ay ginagawa lang naman sa mga paggawaan ng wag naman pagkamalian ng mga tricycle driver. Yun naman yung sumasang-ayon ako kahit paano kasi hindi naman siya nare-regularize o regulate, mali. Nare-regulate ng mga nagsa-safety, no? Kaya siya hindi pinapayagan. Pero ito kasing mga 3-wheelers na to kasi dumaan to sa mga engineer. So yung safety nito sinilip bago naman to ilabas kasi malalaking kumpanya ang naglalabas nito, eh. Hindi naman kung sino-sino lang. So kung safety yung pag-uusapan, dumaan naman to sa QC, quality control, quality inspection. Hindi naman to ilalabas ng kumpanya, hindi naman magma-mass production ng isang kumpanya kung sa tingin nila hindi safety to. Pero sabi nga nung iba, depende pa rin sa driver yan. Kahit pawakan yung 4 wheels, kung talagang sira ulo mag-drive, alam niya na yung mangyayari. So, sasakyan din naman ito actually. Ang tawag ko nga dito sasakyan, hindi tricycle. Marami nga nag-enjoy dito sa sasakyan ko, kahit sa mga katrabaho ko. Diba? At least marami ako na isasakay. So, ang mali ng ilan tagapagpatupad ng batas, ito, matagal ko na itong binabaka, kumbaga lagi kong sinisigaw to sa vlog ko, eh. Akala pa rin kasi nila ang 3-wheelers ay tricycle din.
siguro dapat ma-educate yung mga tagapagpatupad ng batas. Kasi nga, unang-una, hindi talaga to tricycle. Sa papel pa lang, makikita mo na hindi to tricycle. So basahin, dapat binabasa nila LTO Memo 2020-2227. Hindi siya tricycle. Ang pinangangatwiran naman ng iba, na hindi ko maintindihan saan nila hinugot yun, ay 3 gulong daw kasi ito. Kaya dapat tricycle. So dapat kapag 3 gulong, di ba dapat ang tawag tri-wheeler? Kasi pag tricycle, iba yung tricycle. Tri-wheeler dapat. Ngayon, kung ang pagbabasihan, sabi ko nga dun sa nakausap ko, kung ang pagbabasihan ay gulong, so ang tawag sa 2 gulong bicycle, so dapat yung mga motorsiklo, tawag dyan bicycle din. Kasi 2 gulong eh. So bakit motorcycle ang tawag sa kanila? Kasi magkaibang kategorya yun, tandaan nyo. So, yung tricycle, 3 gulong, hindi porket 3 gulong, tricycle na tawag. May category, by technicality, sa LTO, yung tricycle, which is, pag nirehistro siya, ang nagiging rehistro niya is motorcycle with sidecar. So, yun yung mga tricycle. Ito kasi naman mga 3-wheelers, hindi naman motorcycle with sidecar, ang talagang kategory nila. Although, nung una, doon siya nilalagay. So, nagkaroon ngayon ng clarification through LTO Memo 2020-2227 na hindi sila tricycle, kundi non-conventional vehicle. So, tri-wheeler. Okay? So, doon sa video kanina ni Mr. Angkas, ang sabi niya, road is for everybody. Although doon sa part na yun, yung unang part, sangayon ako sa kanya, pero yung pangalawang part, medyo partially true siya para sa akin. Kasi may mga sasakyan talagang hindi pwede sa major road. Katulad ng e-bike. Kasi yan, pinagbabawal din talaga ng LTO yan. Yung kuliglig, ayun, may nag-a-alarm na dito. Alas 11 na kasi ng gabi. At yung mga unsafe na sasakyan na dapat hindi, kasi hodang anong klaseng sasakyan to, kung nakikita ng unsafe to, hindi na dapat to nasa sasakyan. At saka hindi ka naman maglalagay ng naglalakad na tao sa gitna ng major highway. So, hindi ang road ay for everybody. Depende kung saan ginagamit yung road. Partially true. Pero ang pamantayan nga na LTO, di ba? Dapat mapatunayan muna niya na roadworthy yung sasakyan bago niya payagang dumaan. Ako naman naniniwala na sang-ayon ng LTO na roadworthy yung 3-wheelers katulad ng Bajaj RE, TBS King at Piaggio Apet, mga katulad nito. Dahil nilagyan nila ng rehistro, binigyan nila ng rehistro at meron pang tawag dito categorical sa pagrehistro at may sarili siyang tawag dito category. Yun nga. So actually yun nga yun eh. Inilagay sa non-conventional light cars NC light. So sa summary, ayan, summary na natin. Ang 3-wheelers like Bajaj RE is designed to be roadworthy vehicle. Dahil sa India, ginagamit ito sa major roads. So, kung nakikita nyo sa India at sa iba pang mga bansa dun sa Europe, mga kakatabing bansa niya, pinapayagan silang dumaan sa major roads. Kasi nga naman, dinesign ito na safe para sa daan. So, ayun nga, iba ang reason why tricycles are banned on major roads. Kasi hindi ito applicable sa 3-wheeler vehicles. Kasi nga, ayun nga isa sa mga main reason, yung tricycle kasi hindi naman ginawa ng factory talaga na nabibiling buong tricycle, kundi bibili ka ng isang motor na 155cc na yung mga tulad ng Barako, ano pa yun, yung ginagawang cafe racer, and then kakabitan mo ng sidecar. Kaya ang reason nito, motorcycle with sidecar. Kaya sila binaban, 1, yung iba kasi hindi lumalagpas ng 40 kilometers per hour ang takbo. 2, yung design kasi niya ay hindi naman talaga design na applicable para sa mabilisang pagtakbo. Ayan. Next, kung safety ang pag-uusapan, yun nga yung pinag-uusapan natin kanina, engineer design naman ang 3-wheelers, hindi siya ginawa sa tabi-tabi lang. So, nakita nyo naman pinanonood ko dun sa video sa YouTube kung paano ginagawa yung mga 3-wheelers. So, talagang may standard sila at hindi basta-bastang ganito lang yun. So, create na solid ruling for the 3-wheelers. Huwag ibatay sa rule para sa tricycle. Dahil di naman to tricycle. So, sa kasulukuyan kasi pag binasa nyo LTO 2020-2227,
parang pinagpalagay lang din nila kung ano yung ruling para sa tricycle. What if pumasok na yung Bajaj Qute, yung 4 na gulong? Ganun pa rin ba yung magiging siste? So dapat meron ng solid ruling o hindi na gray area yung pag-uusap pagdating sa mga ganitong klase ng sasakyan. And total, ang bayad ng rehistro namin is light car na. Bakit hindi namin magamit ang daan gaya ng isang light car? O nga naman, di ba? Sinisingil nyo kami ng mas mahal sa isang motor. Magkano rin yung light car, no? Pero kapag dumaan kami sa daanan, bawal kami. Although, si tricycle, pag siningil siya ng rehistro, was motorcycle. Pero iba ang three-wheeler, iba ang singil sa amin sa pagpaparehistro. Dahil nakakategory kami as light car. Tapos pagdating sa amin, hindi kami makagamit ng daanan. Bakit? Mas mahal ang rehistro ng light car kaysa sa motorcycle. Tama naman, tingnan nyo sa website ng LTO. Okay? And pwede nyo namang itong video na to ipanood sa marami, lalo na sa mga taga LGU na nagpapatupad ng patas sa kalsada. Siguro, alam nyo, yung sa TODA, talagang kailangan masang-ayon sila doon sa ruling ng TODA. Pero kapag private use yung vehicle, bakit kailangan ituring siya na tricycle? Hindi naman siya tricycle talaga. So yun, binabalikan ko lang yung reason kung bakit Bajaj RE ang ginagamit ko, kahit medyo alam niyo minsan parang nakakainis din kasi nadi-discriminate na katulad natin sa kalsada. Ang tingin nila, so tricycle driver lang tayo, ganun. Kahit privately use, ginagamit natin tong sasakyan na to. So minsan nakakapikon din, pero alam niyo yun, siguro sabi ko nga, kulang lang talaga sa education na hindi naman tricycle yung So, sana maayos tong lahat. Papakinggan tayo ng LTO, ng LGU, no? Na total, sabi ko nga kanina, sinisingil nyo naman kami ng light cars, edi padaanin nyo na kami sa daan ng maayos nang hindi kami ng problema. At ito lang naman kasi talagang kaya namin biling sasakyan. Hindi kami makabili ng 4 wheels dahil mahal ang 4 wheels. Tsaka may problema pa kami sa pagpa-parking no? Sakaling wala namang parkingan. 'Di ba? So at least itong 3-wheelers, maliit espasyo lang yung kinakain. So makikiusap lang dun sa mga lugar-lugar na pwedeng iparada, na pwede hindi yung no parking. And of course, sabi ko nga, kung magsasakyan ka, hindi lang naman yung one time na babagsak na pera yung alalahanan mo, yung pinambayad mo, kundi yung pang maintenance mo, yun lang ang kaya namin Siguro kung sumasahod ako ng 50k or 100k per month, magkokotse talaga ako. Siyempre, yun, ginhawa yun. Pero dahil sahod ko, 20 mil lang. 20 mil lang talaga yung sinasahod ko. Ganun lang yung kaya ko. So, hindi ko pwedeng ipilit yung sarili ko na magkotse kasi hindi yan kaya ng budget ko. So, yun lang siguro. So, kung may comment kayo, comment lang kayo sa comment section. Pag-usapan natin. Baka pwede natin gawing topic yan sa susunod na pag-usap natin. Patungkol sa mga 3-wheelers, no? Shoutout sa lahat ng mga may 3-wheelers yan na ginagamit para sa private use. At siyempre, sa pamamasada na rin. Sana boy ako kasi ginagamit ko siya pang service, pang araw-araw sa trabaho. And pag weekend naman, kumukuha ko ng hopya sa Taguig. So, salamat. Shoutout sa inyo lahat. You know what to do kapag subscribe sa aking channel, like and share our videos, and hindi pa nakasubscribe, subscribe. Kuya Dens, signing out. Salamat.